Okay, okay, maayong buntag sa tanan 'no, maayong buntag o maayong adlaw 'no, sa mga Bisaya 'no, sa atong mga kaigsuonan diya sa Visayas ug Mindanao 'no, maayong adlaw ninyo. Murag hinay ang atong internet pero, sige lang magpadayon ta. Ah, sa Katagalugan, magandang araw sa inyong lahat 'no. So, medyo mahina ang ating, internet pero subukan nating ituloy ito 'no. So, gusto ko lang pag-usapan natin yung, panahon na kung saan na panahon ni Duterte 'no, yung nangampanya pa lang siya. So, parang may katanungan tayo na saan na nga ba yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga itinilaga, yung kanyang mga alipuris o kaalyado, ano na bang nangyari sa kanila 'no, mula nung 2016 hanggang nagkaroon na ng bagong administrasyon ni BBM. Pero sabi nga nung isang araw, naglunsad na naman sila ng kanilang, PDP National, parang convention o assembly ano, at doon lumalabas na may balak pa ring tumakbo 'no, yung mga Duterte daw 'no. Si Pulong, si Baste, yung ito si Rodrigo at mayroon pang nahahalo na si, Philip Salvador 'no. So, paalala ko lang kung, mula nung 2016 ay, sana nga ba tumungo 'no, kung sana'y nahitabo sa iyang mga amigo, mga nilagay sa puwesto 'no. So, sugdan nato sa usa ka, pangangampanya nung panahon nung 2016 ano, pangangampanya ni, Duterte. Making big campaign promises of cleaning up. I will solve drugs, criminality, pati corruption sa gobyerno. Binibigyan ko lang ang sarili ko 3 to 6 months. So, maliwanag naman ano, nung nangangampanya siya, ah, ititigil niya yung criminality, corruption sa loob lamang ng, 3 to 6 months, Ulitin natin. Making big campaign promises of cleaning up. I will solve drugs, criminality, pati corruption sa gobyerno. Yun, kitang-kita niyo naman 'no, mababasa niyo naman. I will solve drugs, criminality, and corruption within the government. Binibigyan ko lang ang sarili ko 3 to 6 months. Okay. So, gusto lang nating ipakita ano, na ano na nga bang nangyari mula nung maraming pumalakpak 'no. So, umpisahan natin dito 'no. Yun, umpisahan natin diyan. 2017, tinalaga niya 'yan. Kung naalala niyo, itong, nilagay niya sa DOT 'no, Department of Tourism na si Wanda Teo. Naalala niyo pa ba 'yan 'no? At nilagay naman ni Wanda Teo itong si Cesar Montano bilang, kasama o magpapatakbo ng, mga ads, mga promo ng, Department of Tourism. At siyempre nilagay na rin natin yung mga kapatid ni Wanda Teo. Dahil yan palang si Wanda Teo ay, kapatid ng mga Tulfo brothers. So, na-involve 'no, na-involve agad yung kanyang, pinaglalagay sa korapsyon. Sabi niya nga kanina sa kanyang pangangampanya,
eh, 3 to 6 months, tanggalin niya yung mga korapsyon na mga nangyayari sa siyempre sa nagdaang gobyerno, 'no? Parang ang dami niyang, pinagsasabi ng mga korapsyon ng mga nagdaang gobyerno. So 'pag siya ang naupo, sabi niya, undangon ang drugs, ang kriminalidad o ang korapsyon sa loob lang ng 8 ka buwan, 'no? 'Di na nato istoryahan o saang mga kriminalidad, 'no? Ah, kahit na makikita niyo yung, extrajudicial killing sa isa kong, vlog, 'no, sa isa kong ipinost na video. Ito yun ano, 'yan. Ah, Panoorin niyo na lang, 'no? Ito naman yung tungkol dun sa extrajudicial killing na mga nangyari nung panahon naman ni Duterte sa loob ng kanyang 6 na taon. So, 'wag na natin pag-usapan 'yan, kung gusto niyo panoorin niyo 'yan. So, balik tayo dito, 'no? Ang pag-usapan natin yung corruption lang na nangyari sa ganiyang panahon, 'no? So, ulitin ko, 'yan si Juan Datio nilagay niya, tapos 'yan si Cesar Montano inilagay naman ni Juan Datio. Paalala lang, 'yan si Cesar Montano ay sumuporta 'yan sa kaniyang, ah, yung nakagano'n, nakakamao, 'no, yung nakagano'n, sana ba yung 'yan, 'yan sila Philip Salvador, sila Moca, sila Martin Andanar, 'yan yung mga kasamahan niya nung 2016 na kampanya. At sundan natin ang mga nangyari, 'no. Pagkatapos niyan, sinibak niya 'yan, naglagay siya ng mga tao pero korapsyon agad ang hinarap. Ito ang kasunod, 'yan, 'no. Sinong hindi makakaalala kay Attorney Vitaliano Aguirre, 'no? Itinalaga niya bilang, Department of Justice Secretary, 'no? Dahil 'yan ay kaniyang, kaprat, 'no, brother niya sa fraternity niya, nilagay niya sa pagiging Department of Justice Secretary. Anong kontrobersiya, 'no? Ang sabi niya, ulitin natin, 3 to 6 months tanggalin niya yung, korapsyon, pero tingnan niyo, 'no, yung kaniyang pinaglalagay ng mga alipuris, mga kaalyado, mga kaibigan, mga kabrad, ayan ang resulta. May kontrobersiya agad itong si Vitaliano Aguirre na sangkot o may problema siya doon sa 6.4 billion na shabu na shipment sa custom. Pero ang nangyari, bilang DOJ Secretary siya, ay cleaner, 'no? Parang pinawalang sala, walang kasalanan yung Bureau of Customs noong 2017 'yan. At ano pang problema nitong kanyang kaibigan o yung kanyang brad? Dinowngrade niya yung mga pulis na pumatay doon sa mayor ng Albuera Leyte na si Rolando Espinosa. Sa makatuwid, tulad din ng ginawa niya sa Bureau of Customs, pinahina niya, 'no? Parang nilinis niya yung PNP, yung mga may gawa doon sa pagpatay kay Espinosa. Alam natin na sangkot sa droga yon, pero yun nga, yung pagpatay ang hindi katanggap-tanggap. Pero itong si Aguirre, na kaibigan ni Duterte, ay pinahina yung kaso doon sa mga pulis na may gawa. At ito rin si Aguirre, si Vitaliano Aguirre, ay nagpahina din sa kaso ni Janet Napoles, 'no? So kita niyo naman, Juan Datio, Cesar Montano, Vitaliano Aguirre. Dagdagan natin, ito na, nung panahon na ng COVID, 'no? Andiyan na yung Parmali scandal, na ito ang pinakamalungkot sa lahat na nangyari sa kaniyang, administrasyon, 'no? Napakaraming namatay, pero tingnan niyo ang nangyari, 'no?
Kaya parang nakakalungkot na hanggang ngayon ay nagpaplano pa siyang bumalik, 'no? Nagpaplano pa siyang bumalik. Hindi mo malaman kung ano ba talaga ang, dahil ba sa kakaharapin niyang mga problema, kaya ayaw nilang umalis sa panunungkulan sa gobyerno. Ito, patunay na naman nung panahon ng COVID, ano? Walang hindi nakakaalam doon sa ginawang, pagsiyasat ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni, Senator Dick Gordon, 'no? Yung parmali na hindi naman, katanggap-tanggap na magkaroon ng, ganito kalaking pera mula sa DBM, na kung saan yung kanilang itinayong, incorporated o corporation ay namuhunan lang ng 625,000. Pero sila ang binigyan ng daming pera, bilyon-bilyong pera galing sa ating buwis o galing sa ating Department of Budget, 'no? At ito na nga kasabwat itong si, Christopher Lau, at yan na nga nakulong na yan o hinuli na yan nung nakaraang mga linggo. Kita niyo naman kung sino ang mga nandiyan. Yung kanyang kaibigan na naman at naging, economic adviser pa na si Michael Yang. Involved yan sa may parmali na yan. Walang hindi makakalimot diyan kina Mohit Dargani, yung magkapatid, 'no? Yung Twinkle Dargani tsaka itong si Mujit Dargani, yung mga Indian national na nagpatakbo nung Pharmaceutical Corporation na yan. At dawit na rin si Duque, 'no? Si Francisco Duque, yung dating Department of Health, 'no? So, uli, mga tao, mga tinalaga yan ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan ngayon ay, hinuli na ng kapulisan yan si, Christopher Lau. Next, yan. Sino pang kasunod? Siyempre ito, yung kanyang kaibigan na naman na pinagtatanggol sa Davao, na bagamat napakaraming anomalya, may land grabbing issues, may child abuse issues, mayroong, qualified human trafficking issue, mayroong, tila pagpilit o pagnanakaw ng pera mula sa Amerika at dadalhin sa Davao. Ayan na, sinong hindi nakakaalam, nahuli na yan nung mga nakaraang linggo. So, kaibigan, kabarkada, ka 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 tawag nito, kasama niya doon sa pagmomotor-motor niya ng, pagbi-big bike diyan sa Davao City, 'no? At sinong makalimot dito sa kanilang abogado, kanyang spokesman na nagtatago na rin ngayon, 'no? So, pinapakita ko lang na napakaraming problema, 'no? Napakaraming problema ang nangyari sa, panahon niya, 'no? Grabe ang korapsyon. So, pinagmamalaki niya na, 'pag siyang nanalo, siyang naupo, ay, sa loob ng 3 buwan hanggang 6 na buwan, tanggal ang, Making big campaign promises of tanggal ang korapsyon, kriminalidad at droga. Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo? cleaning up. Ayan. I will solve drugs, criminality, pati corruption sa gobyerno. Binibigyan ko lang ang sarili ko 3 to 6 months. Di ba? Grabe. At gusto pang bumalik. Gusto na namang bumalik nila. Yun ang pinakamalupit sa lahat, no? Di natin malaman kung, tatanggapin pa ba natin,
Hindi pa ba tayo nakuntento, 'no? Kita nga mga Bisaya wa pa ba ta himasmasi, 'no? Wala pa ba ta say tawag ini, malipong, 'no? Na grabe ang, pambubudol. 2016 nangampanya, mao na'y ginasulti, 'no? Kriminalidad, korapsyon, droga, pero unsay nahitabo? Kitang-kita niyo naman, 'no? Halos tanang mga kaila, mga amigo, mga kaalyado sa pulitika, ayan na, involved. Involved lalo na yan si, Michael Yang na kanyang kaibigan sa Davao, involved sa korapsyon at kahit dito na naman sa pugo at kahit sa droga, involved din siya dun sa isang, na-raid na, shabu na ilang bilyong shabu. So, asa ron si Michael Yang. Wala na, nagtago na. Kadaghan, ang dami ng mga kaibigan niya na kung hindi nagtago, may mga kaso at may yung iba nakulong na katulad ni Kibuloy. Tapos ngayon, ayan na naman, may balak na tumakbo. Mga kaigsuunan, 'no? Mga amigo, mga amiga, mga kaibigan. Parang hindi nakatanggap-tanggap na mayroon pa ring, mauuto o mabubudol sa ating hanay. Pakatandaan natin lagi na mga sumusuporta na lang sa mga taong ito is yung nakinabang sa kanila at yung mga bayaran nilang mga vlogger, mga bayaran nilang influencer. Kaya mag-ingat tayo sa social media dahil, kahit libo-libo na yung ating ebidensya na gumawa siya ng katiwalian, ay pilit pa rin nilang, binubulag yung mga, mamamayang Pilipino, ang mga botante. Okay, so yun lang ano, gusto ko lang i-remind, ipinakita ko lang kung anong nangyari nung nakaraang administrasyon. Okay, maraming salamat at salamat uli sa inyong panonood.